Iba naman. Sabi naman po nito ni Rowena Guanzon. Ito po ang pahayag ni Rowena Guanzon. Ayan, naku hindi pala kita. Teka, taas natin ng konti. Ayan. Kayong mga pro-BBM, ayaw nyo talagang maniwala na cocaine addict siya? Look at the damage he has done to our country. These are not decisions of competent, disciplined leader. He cannot make the right decisions. Pangag. Ang dami na po, no? So talagang ang panawagan po kay BBM, patunayan nyo po na hindi po kayo gumagamit. Pati mga international law expert po nagsasabi na hindi po to away pampamilya. Pati po yung mga batikang abogado po rito ay nagsasabi na rin po na hindi po pwede. No? Hindi po pwede. Ito naman po ang tagapagtanggol ng Dilawan na ngayon po ay masugid na rin tagapagtanggol ng ni BBM, si Jesus Palsis. Sabi po ni Jesus Palsis, Executive Secretary Lucas Bersamin says he did not resign, but he was told to go. So he was fired by BBM. Now, what is political will? Now, that is political will. O political will daw po yung ginawa ni BBM kay Bersamin. Even DDS attorney Salvador Panelo admits as much when I interviewed him. Now, arrest Bato, jail cheese, Joel and Jinggoy, and impeach Sara Duterte. Ayun pa rin po, no? Wala pong katuturan. Impeach pa rin si BP Sara. Ano pong kinala? Alam nyo po, yung usapin po ni Lucas Bersamin at saka po ni BBM, matagal po na pinagtatanggol ni Bersamin si BBM. Yan po yung klasiko po na ito pong administrasyon na to, kahit na ano pa pong uri ng pakinabang mo, basta ikaw ay tapos na yung pakinabang mo sa kanila, kayang-kaya kanilang ilaglag. Yan po si Bersamin, no? Masama po ang loob. Hindi niya po sukat akalain na sa kabila po ng pagtatanggol niya kay BBM ay wala rin po palang kahihinatnan, no? Pag hindi ka na po kailangan ni BBM, lalaglag ka na. Ang galing. Who's behind the I mean, intindi. Matindi talaga to mga to, no? Sino daw po ang behind kay Aimee? Sasabihin, lagi po nilang tanong, who's behind Saldico? Who's behind Aimee? Who's behind kung sino pa man? Ang titindi, no? Si Saldico po, ang nag-utos daw kay Saldico ay mga Duterte, anak ng tinapay. Kinamumuhian po namin si Saldico dahil si Saldico po ang numero 1 operator. Para siraan, siya po nagpupondo para wasakin po si BP Sara. Tapos sasabihin nyo, Duterte, antindi nyo naman. Okay. Baka sabihin nyo naman, bilib na bilib kami kay Aimee Marcos. Alam po namin na manggagamit po si Aimee. Huwag po kayo mag-alala. Alam po namin na manggagamit si Aimee. Pero, ginagamit namin yung mga manggagamit. Iba kami. Iba kami. Mas malupit kami sa inyong lahat. Ito naman, pangit, patawa-tawa pa si si Angara, oh. Ayan, no? Hearsay lang daw po ang mga paratang sa kanya na siya ay involved. Ang galing talaga ng mga tao nito ni BBM, oh. Dinadaan lang sa tawa, Parang wala lang po, Wala lang sa kanila ang lahat. Yan. Ganyan po itsura. Okay. Ito po, nagtataka po si Karen Davila. Ayan, no? I wonder who is this individual who called former Executive Secretary Bersamin and told him he had to go. Alam niyo po, ang pagkakaalam natin, Little President po tawag diyan kay Lucas Bersamin. No? Little President. Sa tingin natin, presidente lang po ng Pilipinas yung may kakayahan na mag-utos kay Bersamin. Pero sa aktual, meron palang tuloy natin 'tong sinasabi ni Karen Davila, no? Kasi ayon na rin kay Bersamin,
para lang po maintindihan niyo kung ano 'tong sinasabi ni Davila. Mga kapatid, tanong ko lang po muna bago tayo, okey ba sa inyo 'to o mukha ko na lang ang gusto niyong makita? Hindi ba kayo naguguluhan dito sa setup natin o mas gusto niyo na mukha ko na lang? Kibo-kibo naman kayo diyan mga kung okey lang sa inyo 'to, tutuloy natin 'to. Maliit lang ang mukha natin. Walang kumikibo dito sa YouTube. Ano ba naman 'tong mga 'to, mga tamad magsikibo. Ayaw niyo ba nito? Okey 'yan, 'yan, okey daw. 'Yan, number 1 daw. Okey, tuloy po natin 'no. Eto po, kasi nalilito na nalilito na ako sa ginagawa ko na 'to, eh. Ay, mga taga-TikTok po, wala po akong pakialam kung hindi po kayo naniniwala sa'kin. Una, hindi tayo magkakilala, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ko po sinasabing political analyst ako. Wala kayong pakialam wala akong pakialam sa inyo. Makinig kayo o hindi. Kung makinig kayo, okey. Kung, hindi kayo makinig, wala akong pakialam. Kaya nga kayo nasa TikTok, 'di ba? Sanay kayo sa mga sumasayaw lang, putyang tapos tapos nakikialam pa kayo sa'kin. Tuloy na po natin. Eto po ang sinabi ni Karen Davila. I wonder who is this individual who called former Executive Secretary Bersamin and told him he had to go. Bersamin said caller was not from Malacanang but a private individual. Tignan nyo naman, hindi po taga Malacanang pero private individual. Sino kaya ito na tumawag kay Bersamin? My source tells me. Pati si Karen Davila may source. My source tells me this individual, also called former Budget Secretary Mina Pangandaman, when she was in the middle of the Senate budget deliberation, must have a lot of power and influence. Bersamin was a former Supreme Court Justice, yet no one from Malacanang has the courtesy to speak with him. Bersamin said he just saw it in the PCO 2 p.m. press conference. Bersamin said, I am not the mastermind of anything. I wonder, who is he? What else does he know? Antindi. Sino kaya ang tumawag kay Bersamin na private individual? Sino kaya ang tumawag kay Bersamin? Para siya ay sabihin sa kanya na wala na siya sa pwesto. Kala ko po ang pinakamatatag sa pwesto talaga si Lucas Bersamin. At ngayon po, pinalalabas pa, dinidiinan yung kanyang apo. Apo niya pala, hindi pala pamangkin. Dinidiinan po yung kanyang apo, no? Na marami ng anomalya. Hindi. Pinasama. Ganyan na ganyan. Bersamin, matitikman mo ngayon. Uunti-untiin kanilang pasamain muna, no? Kahit wala naman silang maikakaso sa iyo katulad ng ginawa nila kay BP Sara, papasamain ka lang nila. Paulit-ulit lang 'yan, mastermind, mastermind, mastermind. Kahit alam ng lahat na hindi ikaw ang mastermind, pero kinakailangan po kasi wala po naniniwala na ang mastermind ay si Saldico, no? Wala pong maniniwala na ang pinaka-mastermind na ng lahat ay si Saldico na. Kaya ikaw ang ikaw ang madidiin. Ganyan na ganyan ang ginawa nila kay BP Sara. Pinasama ng 125, 11 days, 125 million, piatos, 125, yan po. Ngayon, mararanasan mo kung paano kang tuwang-tuwa noon, Bersamin, na habang sinisiraan nila si BP Sara, matitikman mo ngayon yung ginawa ninyo kay BP Sara. Ilang araw ka pa lang Wala ka pang 1 linggong binabanatan, umaaray ka na
Umaaray na po si Bersamin. Baka akala nyo. Okay, punta tayo sa iba pa. Makakarami pala tayo basta ganito ang setup eh. Ito naman po ang sinabi ng napakadakila. Napakahusay na si Auntie Claire. Yan. Akala ba natin, nakikinatin ka pa, akala ba natin gusto nila ng transparency and accountability? Akala ba natin gusto nilang mawala ang korupsyon? Bakit ipapalit nilang anak ng isang korap? Napansin nyo ba mga kapatid? Napansin nyo ba? Iisa lang, di ba? Sabi na sa inyo eh. Yung sinasabi ni Clavio, yung sinasabi ni Constantino, yung sinasabi ni Auntie Claire, PCO, iisa lang, di ba? Ipinantatakot nila si BP Sara. Yan ba ipapalit ninyo? Anak ng korap, dinastiya ng mga korakot, dinastiya ng mga mamamatay tao. Ayaw nyo ng korupsyon, di ba? Pero ang ipapalit ninyo. Okay. Ang punto po natin dito, no, Auntie Claire, sa totoo lang, abogada ka eh. Huwag nyo kaming pinaglululoko, no? Ang linaw po sa konstitusyon ng Pilipinas. Kung sakali po na mawala sa pwesto ang Pangulo, kung sakali po na mag-resign, mamatay, o kaya naman ay hindi na po kayang maging Pangulo, halimbawa po, nasobrahan po sa substance na sinasaksak sa katawan, o kung ano man po ang nangyari at hindi na po kayang maging Pangulo, ang papalit po ay hindi po yung gusto ng mga dilawan. Ang papalit po, hindi po yung gusto ng ABS-CBN. Ang papalit po, hindi po yung gusto ng mga kakamping. Ang papalit po ay Vice President ng Pilipinas. Huwag nyo pong pinagbububula ang mga tao. Simple lang po ang nakalagay sa konstitusyon. Di ba nakikita po ninyo, pare-pareho lang po ang sinasabi. Pare-pareho ang sinasabi ng media, represented by Clavio, represented by Constantino, Carmina Constantino ng ABS-CBN, Arnold Clavio ng GMA7, at ni Auntie Claire ng PCO. Ibig sabihin, yung utak ng galing sa PCO, yun din ng bit-bit ng mga media natin, ng bayarang media. Pareho lang. Pareho lang kayo ng utak. Ang sinasabi nyo, magnanakaw si BP Sara. Meron bang kaso ng pagnanakaw si BP Sara? Wala. Na-cleared na ba si BP Sara ng COA? Cleared na pala. Cleared na si BP Sara. Ibig sabihin, wala nang usapin sa COA. Cleared na. Matagal nang cleared. Bakit pa ulit-ulit na meron pa rin kaso ng confidential fund? Sa media na lang yun. Yun naman pala. Yung pala paliwanag doon, Auntie Claire. Sa media na lang pala may kaso si BP Sara. Cleared na sa COA. Walang impeachment na kinakaharap. Ano pa ang kaso? Cleared na pala. Wala palang pagnanakaw si BP Sara. Sa media na lang at sa PCO merong usapin ng nakaw si BP Sara. Di ba? At saka sa mga uto-uto. Sa mga uto-uto na naniniwala na may kaso si BP Sara. Nilinaw na nga eh. Alam po ng media na cleared na po sa COA. Kung hindi po alam ng media yan, niloloko na ng media sarili nila. Anong uri kayo ng media? Ang tanong ko lang sa media, bakit pare-pareho kayo? Bakit pare-pareho kayo ng PCO ng sinasabi?